trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength to find. There are moments when I forget my God. It's when life seems to be okay. Lord, I need you more today, when my life is fine and great, when everything is going my way. In times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Like David when I'm on a mountaintop, when I'm winning battles left and right, when ministry's going well, when I feel I can't do anything. On these moments I'm the most prone to wander. I need you in missions. Lord, I need you more today, when my life is fine and great, when everything is going my way. In times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Lord, I need you more today. Mayong gabi ka natong tanan, mga minahal kong mga kaigsunan nga nagalantaw sa atong Hope Channel karong gabi. Karong gabi mga kaigsunan, mao ang nagapadayon nato nga programa sa pag-lead out sa atong mga youth directors sa Central Philippine Union Conference. O nini kagabihon sa dili pa ta mo padayon mga kaigsunan, tuguti ko sa pagpangumusta sa atong mga kaigsunan, labi na gyud sa atong pinalanggang presidente sa Central Philippine Union Conference nga mao si Pastor Agapito Catani Jr., sa atong Executive Secretary nga mao si Pastor Eliezer Barliso Jr. o ang atong Treasurer nga mao si Sir Geneto Soniega. Kauban sa atong mga departmental directors sa CPUC o ingon man sa atong Hope Channel crew, no? Nga gipanguluhan sa atong Communication Director nga mao si Sir Bernie Maniego ug sa iyang mga sakop sa atong Hope Channel Central Visayas. O mga kaigsunan, ako sa pagipangumusta o paghatag o pagtagad sa among Youth Director sa Central Philippine Union Conference nga mao si Pastor Bonjan Sanchez. O salamat nga gihatagan ni padahon karong semana nga nato mga Youth Directors sa CPUC mao ang magadumala sa atong semana sa atong pag-ampo karong gabi mga kaigsunan. O dili po nako kalimtan sa pagpangumusta ang atong mga officers sa Samar Mission pinagi sa among presidente nga mao si Pastor Emerson Lucion o kauban sa akong officer sa among treasurer
mao si Sir Luna Casio o ang atong mga departmental directors mga kaigsunan, kauban usab sa atong staff, sa atong Samar Vision Office workers. O gikumusta pa nako karong gabi no, ang atong mga kabugtuan Northern Samar, Eastern Samar ngan dili Samar. Atong tulo ka mga probinsya hipon Samar ngan sugad man mao pa nga gabi. Hanaton mga kabugtuan dinahan Leyte nga nagkikita no, labi na gud hanakon mga kabugtuan, akong mga kag-anak dida Haburawin Leyte, no? Mao pay nga gabi hanakon mga kapartidusan nga nagkikita yana. Sugad man hanaton mga kabugtuan han Leyte di dalawat habiliran, no? Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. O karong kagabihon tugutik pugos pagpangumusta sa akong mga counterparts sa CPUC kang Pastor Jerome Ferreira ngatong Youth Director sa Romblon Mission. Kauban usab ni Pastor Julito Gonzales no, sa West Visayan Conference. So mayong gab-igid sa atong mga kauturan da sa Iloilo. Ingon man sa atong igsoon si Pastor Ili Abihero, ang atong Youth Director sa Negros Secure Mission. Si Pastor John Chavez sa Youth Director nato sa Negros Occidental Conference o kang Pastor Harold Haliasgo, ang atong Youth Director sa Central Visayan Conference o si Pastor Jonathan Moralia, ang atong Youth Director mga kaigsunan sa East Visayan Conference. Sa dili pa ta magsugod karong gabi mga minahal ko mga kaigsunan, ubani ako pinagis pagampo nga mangayo kitag tabang sa Ginoo alang niining maong atong pinasahi nga paghatag og serbisyo karong kagabihon. Magampo ta. Dalaygon nga Dios nga ikaw sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Dinay kagabihon amahan sa magkausapan. Nagaduol kami kanimo. Uban ang paghangyo nga ang imong balang espiritu magabubo sa matag usa kanamo. Labi na ang nagalantaw karon sa television, sa among Hope Channel Facebook page nga nagamonitor sa matagabi nga programa dinhi sa Hope Channel Central Philippines. Tuguti o Dios nga kining among mga higala nga nagalantaw karon mga kaigsunan. Mabuhong pinaagi sa imong mga pulong na pinaagi sa imong mga mensahe nga pagatun-an karon muhatod kini kanamo og kadasig sa pagtubo nga espirituhanon diha kanimo. Pasayloa kami sa mga sala kini among ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, karong kagabihon ang akong mensahe naguluhan kini the centurion and the healing of his servant, the man of authority. No? O ang teksto mga kaigsunan, makita kini sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 5 o 13. No? Kung aduna mo yung mga balaang kasulatan, palihog ubanikos pagbasa mga kaigsunan sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 5, Kapitulo 8, mga versikulo 5 hangtod sa 13. No? Nag-ingon ang balaang kasulatan. O sa pag-abot ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan o kaniya nangamuyo kini nga nag-ingon, Ginoo, sa balay atua ang akong binatunan nga giparalisis, nagahigda nga nagaantos sa hilabihan gayon. Si Jesus tingon kaniya, adtuon ko ug ayuhon ko siya. Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong ato. Apan isulti mo lamang ang pulong o mamaayo ang akong binatunan. O sa pagkadungog ni Jesus kaniya, siya nahibulong o miingon kaniya, nga na nagpanguyog kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Nga bisan sa Israel, wala pa ako'y nakitang pagsalig sama niini. O si Jesus naingon sa kapitan, lumakaw ka, pagabuhaton alang kanimo, sumala sa imong pagsalig, o giadtong tungura na ayo ang binatunan. Mga minahal kong mga kaigsunan, kung atong tunan ang Mateo Kapitulo 8, sa dili pa nato paklion ang Kapitulo 8, mga minahal kong mga kaigsunan, ang background ni ini nagasugo dito sa Kapitulo 7. Nga sa diin, kining Kapitulo 7, mga kaigsunan, dinhi na outline ang primero nga sermon ni Ginoong Hesus dito sa bukid. Unya,
Gikan sa Kapitulo 6, mga kaigsunan, Kapitulo 7, ang primero gyud nga mensahe nga ipagawas ni Ginoong Hesus ang iyang wali, mga kaigsunan, dito sa bukid. O atong ma-imagine, mga kaigsunan, nga kini, no? This is the first sermon of Jesus on the Mount. And we can just imagine kung unsay reaction sa mga tao. Primero, ganit imong sermon igsoon, imo ginangtun-an pag-ayo. Bisag kinsa na to, kung magtuon ta o wali sa iglesia igsoon, kung primero pa lang nato pagwali, ato gayon ng tun-an pag-ayo. O ako nagtuo, mga kaigsunan, nga ang wali ni Ginoong Hesus, gitun-an niya kini pag-ayo. Busa ang mga tao, mikuyog kaniya ngadto sa bukid, o naminaw sa iyang mensahe. Apan, mga kaigsunan, ang mga katauhan nga nanguyog dito, dili kayo sila matawag dato o kumbinsido sa mga mensahe nga ilang mabati, tungod kay sila nakabati og mga wali gikan sa mga eskribag parasiyo. O kini mga wali igsuon sa eskribag mga parasiyo, dili nila gikinabuhi ang ilang giwali. In other words, dunay gitawag nga self-contradictory sa mga mensahe nga ilang iwali sa mga katauhan. And so the people try to observe the sermon of Jesus on the Mount. Kung parehas ba kaha ang winalihan ni Ginoong Hesus sa mga eskriba o mga parasiyo. Ang uban nag-ingon, maayo raman ni siyang wali. Pero wa ni kalainan sa mga eskriba at parasiyo nga nagatudlo sa balaod, nagatudlo sa paghigugma, nagatudlo sa kasubuan, apan sa ilang kasing-kasing igsoon, wala nila gikinabuhi ang ilang mensahe. Muna yung sa kapangutana kanato igsoon nag-ingon, do we live what we preach? Do we stand our faith? O ang mga tao igsoon nga nagapaminaw sa wali ni Ginoong Hesus, of course, they were inspired, pero gusto sila makita og action. What they want is an action. Not only the sermon, but the contents of the sermon. Muna giingon sa pinulungan, mga kaigsunan nga itong mabati, it's better to see a sermon than to hear one. Mas maayo pa nga kita makakita og wali kaysa makabati ni ini. Doon ba nato igsuon, maayo kay wali sa iglesia. Apan ang pangutana, kini ba nga itong ginamensahe sa atong mga kaigsunan? Kini ba nga itong ginawali igsuon sa atong iglesia? Sa mga panahon nga kita maghahatag og mensahe sa atong mga kaigsunan, ang pangutana, ato ba kining gikinabuhi? And of course, ilang gisundan ang mensahe ni Ginoong Hesus. Kung ang iya bang mensahe, iya ba kining gikinabuhi? Mga kaigsunan, kung atong paklion ang Mateo Kapitulo 8, versikulo 1, no? Atong balikon igsoon. Pag-abri ang balaang kasulatan, nga makita sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod 3, ni adiri ang Sugilano, nag-ingon, when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Verse 2, and behold, they came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Verse 3, and Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately, his leprosy was cleansed. Mga kaigsunan, ang mga tao na himulong sa sitwasyon, it is because primero nga wali ni Ginoong Hesus sa bukid, o ako nagatuo nga giandaman gayon ni Kristo ang iyang wali sa paghatag og mensahe sa katawhan. Apan ang mga katawhan, wala kaayo makonbinser sa mga wali ni Ginoong Hesus, kay naanad sila igsuon nga nakabatig wali sa mga eskribag para sa iyo, na ang ilang winalihan, wala di-aplikar sa ilang kaugalingon. But now,
Naglantaw sila kung ayuhon ba ni Kristo ang taong dunay sanla. Nga naman igsoon. Kaya kini mga sanlahon nga mga tao, bisan pa sa Old Testament, and during the time of Jesus Christ, dili ini sila pwede igsoon makigalubilo sa mga tao. Gina-separate sila sa usa ka lugar nga ang mag-uban dito puros ra gyud mga leprosihon o mga sanlahon. Ug nining tungura mga kaigsunan, naningkamot in taon kining usa ka sanlahon nga tao nga mahibalag sa Ginoong Hesus. O ang mga tao nga nagalantaw, nag-ingon sila, dili niya ni ayuhon. Kaya nga naman, si Kristo igsoon usa ka Hudiyo. O ang kustumbre sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, dili pwede makigharong sa mga tao, labi na sa mga leprosy, sa mga taong may sanla. Kay the moment nga ang taong Hudiyo mugunit, bisan sa paggunit, pakigistorya kaniya, nakahimo siya major nga sala. Major sin mga kaigsunan. So mo to'y lang una nga dili na tabangan ni Kristo. Pero sukwahi sa ilang paglantaw igsoon. Kaysa niha ang leprosy, ang leper nga tao o ang sanlahon nga tao nangayog tabang kay Ginoong Hesus, diha igsoon. Giunat ni Kristo ang iyang kamot o gihikap ang maong sanlahon o giingnan siya, mamaayo ka o diha mga kaigsunan ang taong sanlahon na ayo. Although dunay mga tao sa panahon ni Kristo nga nasugo kay iyang giguba ang balaod sa mga Hudiyo. Jesus broke the customs of the Jews. But some other people really appreciate mga kaigsunan sa gihimo ni Ginoong Hesus. Human ini igsoon na proof sa mga tao nga ang diwali ni Ginoong Hesus iyang gikinabuhi. He lived what he preached. Mo na gikinahanglan kanato karong panahon na mga kaigsunan kung unsay atong diwali sa iglesia, kini atong pagkakinabuhian. Isip Kristohano. Usahay magkatawat dunay mabati nato sa mga kaigsunan mo ingon. Kana siya pastor kung muwali, mura siya messages to the young people. Kana siya pastor kung mukanta, mura siya church hymnal. Manamba gani siya pastor sa mga kaigsunan, mura siya counsels for the church. Unya, mulakaw gani siya pastor, no? Mura siya steps to Christ. Apan sa ilang balay, pastor, great controversy. Kita mo na, mga kaigsunan. Dakong away sa panimalay. Kaya naman, naarata sa iglesia, mupakita siguro sa atong kinaiya nga maayo. Anaa siguro sa iglesia, makita ang maayo na tong sermon, apan wala kini makita sa gawas. Mabito na nga atong mga youth igsoon, every year, doon na tayo gitawag nga Global Youth Day. O sa mga previous na itong mga tuig, ang theme sa atong Global Youth Day, giuluhan kadto og Be the Sermon. Nga matod pa, dili lamang kaya ang atong wali, diha sa pulpito makita, kundili atong ipagawas ang atong wali. Gikan sa pulpito, ipagawas na to, nga makita kinis mga tao. Ug mao ni gihimo igsuon ni Ginoong Hesus. O dinhi sa bersikulo 5 sa kapitulo 8, mga bersikulo 5 ug 13, si Kristo miadto sa Capernaum ug siya nakahibalag og centurion. He went to Capernaum and beat the centurion. By the way, unsa man ang Capernaum mga kaigsunan? Capernaum was the center of Jesus' activities in the Galilee and his town during the time. Jesus taught in the local synagogue. And Capernaum was also the hometown of the apostles Peter, James, Andrew, and John, and the tax collector Matthew. Mao ni mga dapit igsuon nga kasagaran ng istambayan ni Ginoong Hesus sa iyang pagbiyahe. Ug didto sa Capernaum nahibalag niya igsuon
ang senturyon. Unsa man ning senturyon? Kung imong basahon ang Bible commentary, mga kaigsunan, nag-ingon diha, centurion was a professional officer of the Roman army after the Marian reforms of 107 BC. Most centurions commanded 80 to 100 men, but senior centurions commanded cohorts, led 300 to 600 men, or took senior staff roles in their legion. Kini diay centurion igsoon, usan siya ka-opisyal nga kapitan sa kasundaluhan sa mga Romano nga sundalo nga nagagunit siya 80 ngadto sa usa ka gatos ka mga tao. Apan kung senior ka mga kaigsunan nga centurion, naanas mga 300 ngadto sa mga 600 ka mga tao ang imong pagadalon nga mga sundalo. Busa kining centurion mga kaigsunan, matawag na itong usa ka professional nga opisyal. O siya nakighibalag kang Ginoong Hesus. You know, doon ay upat ka characteristics mga kaigsunan nga makita na to sa kinaiya o pamatasan sa maong centurion. First, he gave up his authority to meet Jesus. Number two, he gave up his authority for the sake of his servant. And number three, to refuse an offer in some other way is not an insult, but it's an act of respect. And number four, mga kaigsunan, the centurion became a model of all Israel. Una, the centurion gave up his authority to meet Jesus. In verse 5, mga kaigsunan, nag-ingon diha, o sa pag-abot ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan o kaniya nangamuyo kini. Gitagbo siya sa centurion nga nagalet og 100 ka mga sundalo mga kaigsunan. Makaingon tayo igsuon, it is degrading on the part of the Roman official centurion just to meet an ordinary man, Jesus. He was an official. Pwede raman unta mga kaigsunan nga dili mo adto ang centurion sa pakighibalag kang Ginoong Hesus. Pwede ra nga iyang suguon ang iyang sundalo nga iya bakahang sultihan dito ang iyang sundalo nga si Kristo paadtuon sa iyang opisina. No? It is by virtue of command because he is considered ranking official of the Roman army, mga kaigsunan. Pwede ra mo sugo siya sa sundalo nga pareha si Kristo sa akong opisina, kaya doon ako ituyo niya. Or pwede po nga ang Roman soldier iyang gamiton sa panpanalag suwat. Gitawag nag-by letter of appointment nga gusto makigmit ang centurion kang Ginoong Hesus. Muhimo sila schedule igsoon. O ang ikatulo, pwede naman po siguro pasaanon tong paralytic nga tao igsoon. Kaya kinay mga Roman soldier atong nabalaan, maayon ni sila sa pakiguba mga kaigsunan. Maayon ni sila abilidad, may tungod sa mga pag-rescue sa mga samaran, unsaon sa mga pagdala sa taong himalatyon. Master kayo ang mga centurion ini, ang sundalo sa centurion mga kaigsunan. Gitrain ni sila pag-ayo sa opisyal. And so, pwede ra nga sila mo ansa sa paralytic nga tao, dat-on ngadto kang Ginoong Hesus. But why is it that this centurion wala gyud igsuon mo gamit sa iyang kaugalingong prerogatives? But rather, the centurion gave up his authority to meet Jesus. Mga kaigsunan ko nga nagalantaw karon, nagapaminaw karon, kung kita di ay gusto makikita ang Ginoong Hesus, kung kita mga kaigsunan gusto makighibalag ni Ginoong Hesus, atong tangtangon ang atong pagkaikaw, pagkaako, kung unsa man ang atong posisyon diha sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. When we have something to ask for Jesus, we should give up everything that we have. We should surrender ourselves.
regardless of who the person is. Again, kung muduol ta ni Kristo, kalimta nato ang atong pagkakita. When we come closer to Jesus, we have to forget our degree, our position, our power, our authority, mga kaigsunan. Ngayon ba nato makatungtong na gani sa taas nga posisyon, mga kaigsunan? Malimot na usahay sa pagduol ni kang Kristo. No? Ngayon ba nato igsuon sa wala pa makadawat og mga dagkong katungdanan bisan sa atong iglesia? Wala pa makadawat og mga taas nga mga posisyon nga naangkon. Maayo ang pagtagad niya. Mo na usas mga politisyan naglingon, kung gusto ka mo test sa maong tao, hatagi siya posisyon. But this centurion, mga kaigsunan, wala siya magpadako siyang kaugalingon. Iyang gibiyaan, ang iyang gitawag comfort zone. He left his comfort zone just to meet Jesus. Kung saan man itong comfort zone, mga kaigsunan? Ang ato sigurong nindot nga balay, nga air condition. Ang ato sigurong office, nga air condition. Ang ato sigurong territory, nga accessible sa transportation. Ang ato sigurong salary, nga maayong pagmadawat. Ang ato sigurong latest nga sakyanan. Ang ato sigurong posisyon o katungdanan. Ang atong trabaho, mga kaigsunan, o salary nga maangkon, mauni ang atong mga comfort zone sa atong kinabuhi. Nahinumdum ko, mga kaigsunan, sa usa ka subilano ni Queen Elizabeth, ang Queen sa England. Tungod kay dito raman siya nagstay sa iyang palasyo. Wa siya makabalo kung unsa kahay kahimtang sa mga katawhan dito sa village. So sa kapanahon si Queen Elizabeth, mga kaigsunan, nga mo ang Queen sa England, nagsulpot siya sinina, nagisip-isip. Wa siya nagpailang nga mao ang queen. Parang pulubi siya ng taon. Unya, nag-disguise siya nga usa ka pulubi. Sikreto siya nga migawas sa maong palasyo ngayang gipuy-an, mga kaigsunan, o miadto siya sa balangay o village. Kay iyang lantawon kung unsay kahimtang sa mga tao dito sa ilang panginabuhi. Samtang ang queen igsuon nagabaktas. Dili siya mailhan ng queen kaya nag-disguise siya nga pulubi. Kalit lang ng miuwan. Ug sa diyang pag-uwan, mga kaigsunan, nakita ni Queen Elizabeth ang kahimtang sa mga tao dito. Doon ay nagtrabaho. Doon ay uban na asbalay. Busa sa pagpusdak, pagbundak yun sa ulan, mga kaigsunan, midagan kini si Queen Elizabeth og nangita siya kapasilungan. Samtang sa igsoon misilong dito sa kabalay, nanuktok siya og niingon, "Maayo, pwede ba ko makahulam og payong dinha?" Without knowing sa maong tagbalay, mga kaigsunan, nga kadtong nangayo og payong muhulam, mao na Queen Victoria kay naka disguise lang sa igsoon nga pulubi. Miadto ang bata o maingon, "Ma, na may babae nga manghulam kulong payong. Pahulamon ba na to?" Ingon ang inahan, "Pahulama, pero katong payong nga, katong daot ha, katong gisi-gisi nga payong, ayaw to ihatag kong bago." Gikuha sa bata igsoon ang katong payong nga mura o gubaon na nga kunin mo ganing ibukad, mura nangabali na po ng tuko. Mo'y gipagamit kang Queen Elizabeth. O gidawat ni Queen Elizabeth igsoon ang payong o ginayhinay siya nga miuli baktas padulong sa iyahang gipuy-an sa palasyo. O natingala ang mga soldiers, "Where is the queen?" Nawala ko ang queen, gipangita sa igsoon. And later on, they found out nga dito ra si Queen Elizabeth nagabaktas.
ug ila kining ikugi dali pag assist unya gituaan og nindot nga payong unya gidala sa palasyo. Nag-ilis dito mga kaigsunan ug misulot na si Queen Elizabeth sa iyang royal nga bisti. Ug pagkaugma iyang gisugo ang iyang sundalo sa pag-ingon, iuli ni nga payo ngadto sa balay nga akong gihulman. Ingna nagpasalamat ang Queen sa England sa pagpahulam nining payo. Tuod man giadto isuon sa iyang sundalo ug miadto sa mong balangay ug ipangita tong bayhana dito ug miingon ang mga soldier, ipauli ni Queen Elizabeth sa Queen of England ang payo nga gihulam niya kagahapon dinhi sa inyo. Uy, tingalang tagbalay so wa may queen nga mianhi dinhi. Except lang atong babae nga pulubi nga nangayo o misilong dinhi kay nagulang og payon. Siya mao na to ang queen. Wa lang mo kabalo nga nag-disguise lang si Queen Elizabeth sa pagsulot og pulubi. So naulaw ang tagbalay ug miingon, kung nakabalo pa kuno siya nga queen ang naghulam sa payong niya, kadto ginuntang pinakanindot nga payong ang ipagamit. Mga kaigsunan, usahay ingon ana bilang atong taras sa atong iglesia. No? Naatas mga maayong posisyon. Mupili ta mga kaigsunan kung kinsay atong tagdon. Apang kining senturyon, wa siya magpakabana sa iyang ranggo kung unsa man siya. The most important mga kaigsunan nga he gave up everything. Mamit lang niya si Ginoong Hesus. And the second character mga kaigsunan nga akong makita atong matun-an sa kinaiya sa centurion mao. The centurion give up his authority for the sake of his servant. Ganiha, the centurion give up his authority to meet Jesus. Nga kung kita di ay makikibala kay Ginoong Hesus, atong tangtangon mga kaigsunan ang atong posisyon regardless kung unsa may atong katungdanan nga naangkon. And second, the centurion give up his authority for the sake of his servant. Kung atong basahon sa versikulo 6 mga kaigsunan, ang Biblia nag-ingon, Ginoo sa balay atoa ang atong binatunan, nga giparalysis, nagahigda nga nagaantos sa hinabihan gayon. Kabalo mo igsoon, talag saray agalon nga maningkamot nga matambal ang iyang sulugo. Ang uban pa to, muingon nga, masakiton man mangita na lang tag-ipuli ni. Wa naman ni gamit. Pero unsay naa sa kinaiya mga kaigsunan sa centurion, ngano nga siya man gayon ang naningkamot sa pagdala sa iyahang katuyuan ngadto kang Ginoong Hesus. Kabalo mo mga kaigsunan, sa English, kung mayroong ginitag slave or servant, murag maumaoray meaning. Pero kung muadto ta sa Greek nga pinulungan mga kaigsunan, when we say servant, diakono, gitawag nagsulugoon, mo serve, is another meaning of servant. Pero kining teksto nga mabasa nato igsuon, ang laing pulong gitawag slave. Kung sa man ang slave sa Grigo, gitawag na siya dulos, ulipon. Ang servant, medyo taas-taas o grando kaysa slave. Apan, kung may na ganitang slave, igsuon, gitawag nagdulos, dili kakabaliban. Kung unsay sugo sa imong agalon, dili kay igsuon makabaliban. Pila man dahil presyo sa panahon sa centurion igsoon. During the time of Jesus Christ, how much is the price of a servant or slave? Kung imong basahon sa sinulat ni Ellen White, sa Desire of Ages, page 316, nag-ingon ang maong pinulungan mga kaigsunan, the centurion's servant had been stricken with palsy and lay at the point of death. Among the Romans, the servants were slaves.
both and sold in the marketplaces and treated with abuse and cruelty. Kini di ang sulugoon sa sinturyon mga kaigsunan, nagpasakiton siya pag-ayo, nga dili siya makalakaw, nga naa na siya tampis kamatayon. O matod paigsuon, sa panahon sa mga Romano, ang mga sulugoon or ulipon, ginabaligya o ginapalit mga kaigsunan sa mga merkado. O kini gina-abusaran o ginakastigo. But you know, the character of the centurion was different. He was really attached to his servant and greatly desired his recovery. He believed that Jesus could heal him. Liman mo na ison ang mga sulugoon sa panahon ni Kristo. Kining mga sulugoon sa Roman slaves. Kakita man mo siguro mga nakita ninyo sa mga pelikula sa television igsoon, ginaview sa mga film nga itong makita. Nga doon ay mga salida nga gitawag sa una o the barbarians. Kadtong ginahimo nga show ang pag-away mga kaigsunan sa mga sundalo dito sa dakong arena. Unya dito magpatyanay ang mga ulipon. Gihimong mura ba o gihimong sabungan sa manok ang mga Roman soldiers kaniadto labi na mga sulugoon igsoon. Why bili? Apan lahi ang kinaiya ni ining maong senturyon mga kaigsunan. Iyang giyunsa. Iyang gidala ang mensahe sa iyang sulugoon nga maayo kini ngadto ka Ginoong Hesus. Uban pa nato igsoon, maulaw makigmit ang Ginoong Hesus. Nga naman, siya opisyal po. Si Kristo, anak lamang o panday. Si Kristo, ordinaryo lamang na tao, din sa yuta. Si Ginoong Hesus, dili kayo ilado sa mga tao. Apan kini centurion, he was a professional Roman soldier. Roman official mga kaigsunan. He was a captain. Igsoon kamo nagalantaw karon sa atong Hope Channel karong gabi. Gikan sa pinakataas nga posisyon ngadto sa pinakaubos. Kung ang tao adunay kabalaka sa iyang amigo, kung ang tao adunay kabalaka o paghigugma bisan sa pinakaubos nga tao mga kaigsunan, gitawag na siya igsuon servant leadership. Atong nahibawan mga kaigsunan nga dili tanang nag-abroad nagmalipayon. Kanang gituwag nga buhay OFW, overseas Filipino worker. It's not an easy work. Nga naman, doon ay uban nagsuon, nag-adtos gawas. Di-rape sa ilang agalon. Ang uban dili pakaunon, ang uban bulugon sa agalon. Ingon ana ang pag-trade usahay sa mga taong sulugoon, sa mga taong pinakaubos o kahimpang sa susidad. Para sa uban, maingon mo tato nga, wala naman yung pulos ng tawhanan ni, kaya mamalatso naman eh. Ay, sagdi na lang na, total, daghang pamatag makita ang sulugoon. Pero laki ang kinaiya ni ining centurion mga kaigsunan, ang kapitan sa kasundaluhan. Gawas nga siya, nag-give up sa authority, pakikita kay Ginoong Hesus, iya pong gi-give up ang authority, gipakaubos ang iyang pagka-opisyal, maulian lang sa balatian ang iyang sulugoon. You know, this is a reminder to our kanabitong natay mga sulugoon sa atong balay. Mga kaigsunan, kining ato mga sulugoon, ato dahil tataron pag-ayo. Nga naman, mao yung taon ni sila galuto, aron ta makakaon. Mao taon ni sila panglipyo sa itong balay, nga wakta diha.
Mausahay ni sila nag-aatiman sa itong mga kabataan. Samtang nagatrabaho tayo suot. Muna sila'y sinaligan na to. And you know, kung natong ipadayon, pagbasa ang Desire of Ages, page 316, paragraph 1, as Jesus entered Capernaum, he was met by a delegation of the elders who told him at the centurion's desire, they asked that he was worthy for whom he should do this, for he loveth our nation and he hath built us a synagogue. Pag-abot niya igsuon ni Ginoong Hesus sa Capernaum, dili lamang kay ang centurion ang nakigibalag kaniya, kundili naapo dito ang mga elders, mga tigulang, mga leader igsuon sa mga simbahan. Bumaton pa sa mga tigulang, ingon nila, maayo ang tag-imong tagdo ni Ginoo kining centurion kay maura ba ni siya nakahatag og dako sa atong simbahan dinhi? Siya rabay nakapatukod sa atong sinagoga. Dako ra ba ni siya natabang Ginoo? Ang paglantaw ba sa mga pangulo sa mga simbahan, bisan sa mga parasiyo, sa mga skriba, parasiyo, saudusyo, unsa pa naigsuon nga mga leader sa mga simbahan sa panahon ni Kristo. Minsan elders, mga tigulang sa iglesia. Ngayon ta, unahon na pagtagad Ginoo kay opisyal ra man na. No, mura ba na naghatag na itong siminto sa itong simbahan. Ginoo, tagaay yun nagpagtagad kay maura ba na miayo sa atong naguba ang iglesia. Pero si Kristo wala magpadalaan ng mga kaisunan. Nga naman, si Kristo wala mo ila kung unsa ka nga tao. Madato ka man ug mapobre basta ikaw mo dool ka ni Hesus. Si Kristo igsoon andam sa pagtagad din. And number 3, to refuse an offer in some other way is not an insult, but it's an act of respect. Sa paghangyo sa kapitan, Ginoo ang akong binatunan, himalatso na ayaw hangin taon siya. Unsa ingon ni Ginoong Hesus? Adtuon ko o ayuhon ko siya. Apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong ato. Apan isulti lamang ang pulong ug mamaayo ang akong binatunan. Dunay makalibog gamay sa maong hangyo sa kapitan, mga kaigsunan. He is asking for help nga maulian ang iyang sulugoon. O sa diha nga si Kristo, miingon nga moadto ko sa imong balay. Miingon siya, ayaw na nag-adto Ginoo. Kay dili ko takos mupasilong sa atop sa akong panimalay. Dinhi na lang isulti kay maulian ang akong binatunan. Unsa may buti pasabot, mga kaigsunan? Nganong wala man tuguti sa kapitan nga moadto sa Ginoong Hesus sa ilahang puluyan? Kung imong basahon igsoon ang Bible commentary, the reason why the centurion did not allow Jesus to come into his house, it is because he respect the culture of Jesus, mga kaigsunan. Let us remember nga si Ginoong Hesus, usa ka Hudiyo, samtang siya usa ka Romano o Hintel, nasayon ta igsuon nga ang mga pagano o mga Hintel nga mga tao dili pwede mag-uban sa mga Hudiyo. So kay professional kining maong sundalo, mga kaigsunan, professional kining maong centurion, wala niya tuguti nga moadto si Kristo sa balay kay ano? Dili pa ang iyang asawa konbertido sa maayong balita. Nabito'y panahon, mga kaigsunan, kay hinumdumo nga doon ay mga pastor siguro o layman na po, muhangyo sa inyo ha, maingon, Sister, maadto mis inyong balay. Or, Brad, mabisita ko sa inyong balay. Maingon ta, ayaw lang sa aron, pastor, kaya medyo dili pa anda mga kumbana dito. O dili pa, pastor, anda akong asawa dito. Hinahinayon lang na konsulti, pastor. Ingon ana, ang rason, mga kaigsunan,
it doesn't mean nga it was an insult sa centurion ang dili pagpaadto ni Kristo sa balay, kundi nagrespeto siya sa culture ni Ginoong Hesus. Kaya ano, ang Hudyo o ang Hintil dili pwede manag-usa. O ikaduha isuon, dili pa kabalo ang iyang asawa sa mensahe kung kinsa si Ginoong Hesus. Dili pa anda. Busa mayroon ang mga centurion, isulti na lang din ay Ginoo kay maulian ang akong binatunan. Kanang pulong mga kaigsunan nga worthy. Lord, I am not worthy. Dili ko takos mupasilong sa akong puloy-an. Nagkahulugan ni igsuon o balanced relationship. Sahay sa atong panimalay, dili ba dayon ta pareho ang pagtuo, no? Dunay uban una ma-Adventist ang bana. Orang uban una ma-Adventista ang asawa. Mao na nga usahay ang pagdala nato dili pinadali. Unlike mga kaigsunan sa panahon ni Ginoong Hesus, sa panahon ni Sakeo, nga sa dihan mayon si Sakeo mayon si Ginoong Hesus kay Sakeo. Sakeo, naog, for I will go to your house to read. Doon ay kalainan mga kaigsunan, ang balay ni Sakeo, ang puloy-anan ni Sakeo, o ang puloy-anan sa centurion. Kaya naman, ang puloy-anan ni Sakeo igsuon na sinati na sa kinaiya sa pagtuo diha kang Kristo. They are already convinced. Mao na nga sa atong panimalay mga kaigsunan, kung ikaw wala pa ka makabalus ka matuoran. O kung ikaw mo ay nakabalus ka matuoran, ang imong bana makadili, ang imong asawa makadili, ang imong mga kabataan dili, ikaw pa nag-alagad sa Ginoo, ipakita ang imong kahayag sa inyong panimalay. Usahay makauulaw mga kaigsunan nga ikaw mo ay nabag-o sa imong kinabuhi, ikaw hinuiiso sa inyong puloy-anan. And I believe nga ang asawa sa centurion aduna sa dakong question mark sa kinabuhi nga ang iyang bana nga opisyal nang unay paglakaw maulian lang ang iyahang sulugoon. Diha siguro mituo o naginay-hinay pagkakonbinser ang asawa sa centurion mga kaigsunan. Nga naman, what is heaven if one member of our family is missing? We cannot feel the joy of heaven when one member of our family is missing, mga kaigsunan. Yes, the centurion is a man of authority. Kung iyang manduan ang sundalo, pag adto musugot na. He is a man of command. Pero wala niya gi-abuse, isuon ang iyang pagka-centurion. Maingon siya kang Kristo, just give order and my servant will be made well. Yan ang tumura igsuon atong nahibaluan nga grabe ang pagtuo sa maong centurion. Pasultiho lang si Kristo sa dalan, maayo na ang iyang sinugoon. Kung mabasa ta igsuon o Biblia, si Kristo makigsulti ka nato. O kung kita mag-aampo kay Ginoong Hesus, kita usap makigsulti diha kaniya. You know, kinsa may authoritative nilang duha? Who is really the man of authority? Is it really the centurion? Or kini ba si Ginoong Hesus nga ordinaryo lamang sa paglantaw sa mga tao? You know? Number 4, lastly mga kaigsunan, the centurion became a model of Israel. O sa pagkaduog ni Jesus kaniya, siya nahibulong umingon kanila nga panguyog kaniya sa pagkatinuod, mag-aingon ako kaninyo nga bisan sa Israel, wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama nini. O si Jesus mingon sa kapitan, lumakaw ka, pagabuhaton alang kanimo sumala sa imong pagsalig, o niadtong tungura na ayo ang binatunan. Daliman mo na mga kaigsunan.
Ang iyang sulugoon dito ras balay. Ang senturyon dito sa pakighibala kanilang Hesus. Apan muhatag lang og pulong sa Ginoong Hesus, maulian ang sakit sa iyahang sulugoon. Grabe nga pagto. And you know, this centurion na himong model sa Israel. Just give the order and my servant will be made well. He understood God's authority. What God speaks, it happens, mga kaigsunan. Diha na convincer ang centurion nga although he is a Roman official, he is leading 100 soldiers, mga kaigsunan. Pero iyang giila na si Kristo mas may authority kontra sa iya. God is more authoritative than the centurion. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Verse 29, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Again, when God speaks, it happens. Because God, Jesus Christ, although He is a man, but Jesus has an authority to what? Iyang ipahulong ang unos igsoon. Sa dihang dunay nagmasakiton nga tao iyang giayo. It is the same Jesus who is calling you today. You know, the best experience, mga kaigsunan, nga akong na-imagine, sa dihang nga ang centurion ni uli padulong silang puluyan. Ang iyang sulugoon nga himalatyon nagkamang o naglubog sa balig. Niyanang tungura, mga kaigsunan, kining iyang sulugoon milakaw o naghibalad sa iyang opisyal o miingon. Thank you, sir. Because of you, naulian ko sa akong balatian. You know, mga kaigsunan, wala man hinuon mo, silent man ang Bible kung unsay nahitabo sa slave, sa maong centurion. Silent po ang Bible kung unsay nahitabo sa pamilya sa centurion. Pero tuganan tamong igsoon, sa katapusan nga bahin sa sugilanon, na-convince ko, and I really believe, nga pinaagi sa influence sa gipakita sa centurion, sa ilang puluyanan, mga kaigsunan, ang iyang asawa, ang iyang mga kabataan, apil ang iyang sulugoon, igsoon, na himo mag-alagad kang Ginoong Hesus. Amen? Amen, mga kaigsunan. Kung kita di ay, adunay dakong pagtuo kang Kristo, kung gusto ta igsoon nga makabig ang atong panimalay nga wala pas pag-alagad, nga bisan day ang atong sulugoon, gusto makaangkon igsoon sa langit. And you have a lot of surprises when you will be in heaven. Unsa man na? There are many surprises there, mga kaigsunan. Matingala na lang ka. Nga dito sa langit, dunay mo ingon, brother, kung dili patungod nimo, wala akong tako din. Sister, kung dili patungod sa inyong pag-serenade, brother, sa dili patungod sa inyong Bible study, kung dili patungod sa inyong care group, kung dili patungod sa inyong ministry on wheels, kung dili patungod sa inyong public evangelism, dili siguro ko makaanhi din. Ug mo na nahita ko igsuon sa sulugoon, sa centurion, nga maong kapitan sa kasundaluhan, paralitiko nga tao. Dili patungod nimo, sir. Dili ko maayo. Pagkanindot nga eksperyensya, mga kaigsunan sa kong panimalay, nga bisan ang pinakaubos o ordinaryo nga tao sa itong puluyanan, nanginahanglan og langit igsoon. Pagkanindot nga imong sulugoon mo imo. Dili patungod ninyo, ma'am. Dili patungod ninyo, sir. Dili ko makabalos ka matuod. And it is a challenge to our church members, mga kaigsunan, nga dunay mga sulugoon nga wala pas pagpangalagad igsoon. Instead nga inyong kasabaan, instead nga inyong insultoon,
mas nindot siguro nga ipakita na to ang maayo na tong pamatasan sa paggawi diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Mga kaigsunan karong gabi, ako naglaom nga sa atong pagtuon karon. Atong napupo ang mensahe. Atong napupo mga kaigsunan ang pagtulunan nga gipakita sa maong senturyon nga mao ang kapitan sa kasundaluhan. Nga unsa? Nga doon na sa ipagtagad sa kaugalingon, dili lamang sa kaugalingon igsuon, bisan pa ang pinakaubos nga unsa? Nga iyang sulugo. Yes, the centurion give up his authority to meet Jesus. When we wanted to see Jesus, if we want to come closer to Jesus, mga kaigsunan, we have to surrender ourselves. We have to give up ourselves kung unsa man. Dili na to dalpon ang atong mga degree, position o unsa man. Second, he give up his authority for the sake of his servant. Unya ikatuloy igsoon, wa nagpasabot nga wa niya gidawat si Kristo. It's an act of insult, no? It is an act of respect sa ilang culture, mga kaigsunan. And lastly, the centurion became a model of Israel. Ako maginaot nga karong kagabihon isuon sa atong pagtuo. Ikaw ug ako mahimong modelo sa atong pagtuo sa pag-alaga diha kay Ginoong Hesus. Aron mabatnan nato ang atmosphere sa atong panimalay. Nga bisan di ay ang atong tibuok sakop sa pamilya. Gusto isuon makaangkon og healing, both physically and spiritually. Atong iduko atong mga ulos pagampo. Salamat o Dios ining kagabihon sa mabulukon nga pagtuon sa mga pulong sa kasulatan. Ako manghinaot magkaigsunan nga karong kagabihon ang mensahe naghatod na itong paglaom. Nga regardless kung unsa may atong posisyon sa atong kinabuhi, sa dihang muduol ta kang Ginoong Hesus, we have to empty ourselves, mga kaigsunan. O bisan ang pinakaubos na tao sa atong puloy-an, nagkinahanglan igsulo kaluwasan. O atong hinumduman, nga bisan sa Ginoong Hesus, dili nato madalas atong panimalay. Tungod lagi kay atong mga panimalay, dili pa ta parehas og pagtuo. Apan pinaagi sa influence nga atong ipakita. Pinaagi sa changes sa atong kinabuhi nga na-meet nato sa Ginoong Hesus. Bisan ang sulugoon ug ang atong pamilya igsuon, musunod diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug mahimo tang modelo dili lamang sa atong puluyan, sa atong mga higala, sa atong mga kaparitihan, nga dito sa langit igsoon, bisan ang pinakaordinaryo nga tao nangandoy og kaluwasan. Much more, how much more, mga kaigsunan, if one member or one family member is missing, we cannot really appreciate what heaven is all about. Ako manghinaot nga karong kagabihon, aduna tay kalipay dias pagtuo o pag-alaga kay Ginoong Hesus. Atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Salamat o Dios dining kagabihon sa mensahe nga naghatod kanamo paglaom. Regardless kung sa among posisyon sa among kinabuhi, madato man o makapos, kung muduol diha kanimo, ikaw andam sa pagtubag sa mga panginahanglan. Tudloy kami o Diyos sa pagkamapainomsanon sa among kinabuhi. Nga dili na mo ipadako kung sa may among posisyon, kung sa may mga degree nga among naangkon, labaw tanan, ikaw, Ginoo, mo'y among ipataas. Tungod kay kung ikaw among ipataas, adunay daghang mga tao nga moduol diha kanimo. Tudloy usab kami o Dios sa pagpasiga sa among kahayag, sa among panimalay. Bisan pa sa among mga sulugoon, sa among mga higala, mga kaparintihan nga wala pa mahibalo sa kamatuoran. Tungod kay among gusto ug handom nga sa imong pagbalik, kaming tanan makaangkon og kaluwasan dito sa langit.
Nga bisan dito sa langit, Ginoo, adunay daghang mga surprises nga mahitabo dito. Apan ang pinaka-importante mao nga ang among tibuok panimalay, bisan pa namong sulugoon, makauban namo sa gitnong puloy-an nga giandam sa mga liwas. Salamat sa imong pagdawat ni namong pag-ampo. Pasaylua kami sa mga sala, kini among ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. In my life when trials come, my devotional life is richer. When temptations arise, I come to God for strength to find. There are moments when I forget my God. It's when life seems to be okay. Lord, I need you more today. When my life is fine and great, when everything is going my way, in times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you the most. Like David when I'm on a mountaintop, when I'm winning battles left and right, when ministry's going well, when I feel I can't do anything. On these moments I'm the most prone to wander. I need you in missions. Lord, I need you more today. When my life is fine and great, when everything is going my way, in times when I let go of your hand, when pride seat in my heart, when self becomes the center, that's when I need you.